Nilapitan po ako nung isa yung Joven Manalaysay po. Minura niya ako. Ikaw, ganito ka. Palawin kita na ito eh. Kaya gumanti rin po ako ng mura sa kanya. Hanggang sa nagkakasagutan na po kami. Nagulat lang din po ako, lumapit po siya sa akin eh. Sinita niya po kaagad ako eh. Minura niya ako, tapos papaluin daw niya ako ng bato, titigil ko rin bunganga ako. Pauwi na, si James nagsasalita ng kung ano-anong pang-insulto sa tanod. Wala kayong kwenta. Kupal kayo, misakol kayo. Hindi po siya pinapansin ng tanod hanggang sa sobrang, sir, nalumuran na masyado yung tao ko. Nabastos na daw. Yung ano po, yung makulit po, talagang inaano niya po kami, talagang tinitrigger niya po na maano ang puda. Wala ko sinasanto dito, sir. Kahit man sabihin natin sinaktan ka, pero kung pinag-uusapan is may sinabi ka din na hindi maganda, dapat may meaning ka pa rin ng pagkakamali. Parehas kayo may mali dito sa usapin na ito. O ulitin mo pa ba? Hindi na po. Hindi mo na ulitin. Siguraduhin mo lang kasi susunod marinig ko may nasabi ka o kahit siya may nasabi sa'yo, baka mamaya kami mismo pupunta, tatali namin kayong dalawa. May curfew na po kasi noon sa Curfew, anong oras? Mga 12:30 po kasi nangyari po sa amin eh. Bisitahin sila sa dulo po ng Malaya, sa may kumbaga sa amin po sa dulo po. May sisitahin po siya ron na mga minor de edad po na sinasabi daw nila nagrereklamo daw sa akin. Pitan po ako nung isa yung Joven Manalaysay po. Minura niya ako. Ito ka, palawin kita na ito eh. Kaya gumanti rin po ako ng mura sa kanya. Hanggang sa nagkakasagutan na po kami. Hindi ko lang maintindihan bakit ganun ang magiging approach or unang salita sa iyo ng isang tanod na sasabihin niya, mumurahin ka kaagad. Gusto ko muna malaman, meron bang pinanggalingan yon? Hindi ko po alam, sir eh. Yung mga ganong salita niya sa akin, nagulat lang din po ako, lumapit po siya sa akin eh. Sinita niya po kaagad ako eh. Minura niya ako, tapos papaluin daw niya ako ng bato, titigil ko rin bunganga ako. Ikaw ay nakainom na nung oras na yon? Opo, lasing na po Okay. ako nun. Ganun lang po, lumapit po siya sa akin. Nakatayo lang po ako, nagkukwentuhan po kami ng tatlong kainuman. Nag-inuman po kami tatlo, tapos bigla po siya lumapit sa akin. Mahilig po siya mang ganun eh. Yung So sabi lang niya, nanginita bigla. agad, kahit walang dahilan, hahampasin kita sa ulo. Oo, ganun po. Sinabi niya po. Ganun ang sabi niya. Opo, ganun po. So, wala man lang pasabi-sabi na, Sir, curfew na, pasok na po kayo sa bahay o Wala umuwi po. na po kayo. Ganon. Wala pong sinabing Kasi ganun. baka mamaya, yung naging diskusyon, siya yung unang naglapit, nagsabi, magsiuwian na, ang naging reaction nyo, bakit? Ano bang ginagawa namin masama? Tapos ang dami-dami pang sinasabi, hanggang sa ganun na lang ang naging sagot ng tanod. Gusto kong malaman. Hindi, wala po. Wala po. Ano naman kinalaman itong XO na binabanggit? Eh, ayun po yung nakita sa CCTV na paglingon kong ganun, nakita ko bumunot siya ng baril eh. Habang tumatakbo ako, yung nakita ko siya bumubunot ng baril, yun, doon ako, binilis ako yung takbo ko, kahit lasing na ako noon, binilis ako talaga yung takbo ko na yun. Ginawang aksyon ng barangay? Ayun po, parang pinapatagal eh. Ganun po. Hindi, gusto ko lang malaman, meron na bang aksyon yung barangay? Napatawan na ba ng parusa itong si Tanod at si Exo? Opo. Okay, anong parusa ang pinataw dito kay Tanod at kay Exo? Sinuspindi daw po sila. Parehas? Opo. Sinuspindi parehas? Opo. Ngayon, na-verify ba kung totoong may baril itong Exo? Hindi ko po alam sa kanila po kung na-verify po nila eh, kasi kada hearing lang po ako pumupunta ron eh. Okay, anong pinag-uusapan ninyo dun sa hearing? Wala naman po. Wala nagsasalita eh. Nangyari, nag-inuman kayo, tama? Opo, opo. So may labas ng bahagi ng pinto. Pagkatapos, nagro-ronda itong mga tanod at barangay, nabutan kayo. Opo. At doon na nagkaroon ng kainitan o diskusyon. Tama Opo, ba? opo. Hanggang sa nangyari ay nireklamo mo sila at tuluyan na nasuspindi itong dalawa. Opo. Tama? Nangyari po yan February 14 po ata. Bali, kinabukasan po, nagpatawag kaagad ako ng emergency meeting sa council ko. Nagdeklara kaagad ako ng suspension sa dalawang tao ko ng 6-month suspension kaagad. Okay. Sabi ko sa kanila, sinanksyon ko kasi kung magkakaroon kayo ng guilty rito, tatanggalin ko kayo. Ito yung mga tanod ko. Dahil official duty naman talaga sila, pinuntahan nila. Yung po, nung nagdating po sa dulo, sinita yung mga tao, kasama mga nandun ata yan si James. At hindi naman siya pinansin daw ng tanod dahil nga ang sinita po, yung mga batang na nirereklamo. Pauwi na, si James nagsasalita ng kung ano-anong pang-insulto sa tanod. Wala kayong kwenta. Kupal kayo. Bisakol kayo. Hindi po siya pinapansin ng tanod hanggang sa sobrang,
Sir, nalumural na masyado yung tao ko. Nabastos na daw. Ang pumalo po sa kanya si Jobin Manalaysay, pinsan niya pa po para wag nalang madamay yung ibang tanod po. Yes. Inaksyon na naman po kaagad, nagharap sila sa barangay. Ang sabi ko pa nga sa kanila, sir, para hindi nyo masabing bias, i-speed trial ko to, bibigyan ko kalit kayo ng certification file for action. Yeah, CFA. Ang sinasabi niya po pinatagal, sir, di ba po, unlegal po, nakaso sa barangay nga, 1 buwan hanggang 3 buwan kalahati. Mhm. Sir, kung titingnan nyo, wala pang 2 ligo, may certification file for action na siya. Okay. Ito po nangyari po. Hindi po namin sa sinisida po. Kasi nga po, may nagreklamo po sa amin sa dulo na maingay po. Nagdadagdag po siya, yung sinisida natin po yung mga bata po. Sabi niya po kasi sa amin, mga pangupal, wala kayong magagawa mga tanod po. Ayun po yung sinabi niya po. Kaya po na-insulto po ako sa kanya. Wala po kami magagawa mga tanod. Kasi ang kagawad po namin, wala silbi. Ayun po yung mga sinasabi niya po. Yung ano po, yung makulit po, talagang inaano niya po kami, talagang dinitrigger niya po na maano ko po siya. Siya po ba yung mismo yung nagpapapalo sa akin sa ulo? Siya po ba yung siya po yung dinidikdik niya ulo niya sa katawan ko po. Tapos na umano yung man trip si James, ang nangyari ay nagkaroon na ng sagutan. Opo, doon po nagkaroon ng sagutan. Okay, alright. So ngayon, aminado ka naman dun sa pagkakamali mo na hinampas mo siya. Opo. Dahil nadala ka ng init ng ulo mo. Opo, sobra-sobra po, kahit sino po magagawa yung kung ganun yung ginawa, yung pangunguban lahat ng ginawa niyong pagsasalitang mansaan po sa amin. Siguro, just take it as a lesson na minsan, kapag may mga bagay tayo na ganyan, na nasa posisyon tayo, kahit anong sabi ng ibang mga tao dyan, iiwasan na natin. Alam ko naman nagkakamali tayo, and nangyayari yan kasi tayo ay human lang, or people, nagkakamali tayo. But in that instance, sir, I mean, napatawan ka na ng umano'y parusa ni Kapitan, tama ba? Ikaw ay suspendido, tama ba? Opo, di po. Alright. Di po ako dito. Doon po sa complainant. Marahil itong ang nangyaring ito, aral na sa kanya, baguhin na yung sarili. Tignan niya ang kanyang katayuan bilang tao, bilang may asawa, bilang gulang ng kanilang mga anak, bilang anak ng kanyang sariling mga magulang at ang kanyang katayuan sa lipunan. Pangunahin po yun. Kasi pagka po siya nagpapahalaga na ng maayos sa kanyang sarili, hindi na po siya makikipagbanggaan sa kung kani-kanino, lalo na sa otoridad. Doon naman po, Barangay Tanod, maximum tolerance po lagi, Ginoong Carl Tulfo, tsaka doon po sa Barangay Tanod. Bagamat Barangay Tanod po siya, at hindi siya kasama doon sa actual na police force, yung pong reglamento ng maximum tolerance sa ganyang mga sitwasyon, sabi po ng Korte Suprema sa napakarami ng kaso, ay aplikable o nakakasakop sa mga barangay tanod, barangay police, at sino mang naglilingkod sa gobyerno. Ano pong ibig sabihin ng maximum tolerance, Ginoong Carl Tulfo? Ang ibig sabihin ng Korte Suprema sa maximum tolerance, habang hindi nabibingit sa alanganin o sa panganib ang buhay ng nasa otoridad, hindi siya pwedeng gumamit ng lakas. Gamitin niya ang kanyang pagtitimpi, gamitin niya ang kanyang pasensya upang sa ganon makatupad siya sa kanyang tungkulin na laging mas mataas ang kanyang pagkilos kesa sa ordinaryong mamamayan. Po, sa Kodigo Sibil, Artikulo 19, Artikulo 20, Artikulo 21, yung pong tinatawag na mga batas sa pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang kapwa, human relations. Ang sinumang tao na nag-iisip na meron siyang karapatan, kumilos siya ng hindi nakakasakit, hindi nakakapinsala, hindi nakakasama sa kanyang kapwa. Hindi niya pwedeng gamitin ang kanyang karapatan upang siya'y kumilos, upang siya'y mag-isip, o di kaya magsalita na nakakapinsala, o di kaya nakakalagay sa panganib sa kanyang kapwa. Pinaparusahan po yan ng si daños perjuicios. Yung po ang binabanggit ng human relations sa ating pong Kodigo Sibil. At pagka po nagkaroon ng mas malalang pagkainisan, papasok po ang batas kriminal, yung pong tinatawag nating unjust vexation. Magbibigay ng hindi makatwirang pagkainis yung isang tao, criminal offense din po yan na may parusa hanggang mga 6 na buwan pagkakabilanggo. Pero Ginoong Carl Tulfo, sa inyo pong kapahintulutan, lalo na ang umpisa po ng ating palatuntunan tungkol po sa salita at mga utos ng nakatataas sa atin. Nakalagay po dyan
na kailangang igalang natin ang ating kapwa. Huwag tayong mag-isip na mas mataas tayo kahit kanino. Igalang natin sapagkat yun ang ipinakitang halimbawa sa atin ang ating Panginoon. Susunod, kung magiinuman man kayo, doon na lang sa loob ng bahay. Opo. Huwag na kayo doon sa labas kasi ang nagiging problema karamihan ng mga nagiinuman, naglalasingan na nandun lang sa kalsada, parang sa sobrang lakas na ng tama mo, lakas na ng kampiyansa mo sa sarili mo kasi nakainom ka na, parang kahit sino pwede mong banggain. Diba? Ganun na nangyayari kadalasan pagka nagiinom. Kahit man hindi natin sinasaktan ng pisikal yung isang tao, pero kung ang kanyang mental naman ay sinasaktan mo through your salita, doon sa pananalita mo, then talagang nakakasakit yun. Gusto ko sana na parehas kayo manghingi ng tawad sa isa't isa. Una, sa sinabi mo, James, at ikaw naman, Joben, sa pananakit mo sa kanya. Of course, sa inyong dalawa yan, kung tatanggapin nyo, pero sa akin, gusto ko manghingi kayo ng patawad sa isa't isa. Tapos na, para tapos na tong problema nyo. Po sa kanya po ng pasyensya sa lahat po ng lahat. Ito ba'y totoo? Sincere ka ba nang hihingi ng patawad sa kanya o nagsasabi-sabi ka lang para bitawan ka na niya? Hindi po. Kasi po ako po gusto ko po siyang lapitan kahit sa bahay po nila. Magkakababata po kasi kami. Kasi po wala po siya rito sa bahay nila po. Ako po bilang po pumunta po kasi matapit bahay lang po kami sa islang din ng bahay. Ako kasi yung sabihin niya kasi pasyente sa James. Alam mo naman, hindi ko talaga intention na masaktan ka talaga. Asan to dito, sir? Kahit man sabihin natin sinaktan ka, pero kung pinag-uusapan is may sinabi ka din na hindi maganda, dapat may meaning ka pa rin ng pagkakamali mo. Pasensya ka na sa mga nasabi ko sa'yo nung mga araw na yun. Sana mapatawad mo rin ako nun. Uulitin mo pa ba? Hindi na po. Hindi mo na ulitin. Siguraduhin mo lang kasi susunod marinig ko, may nasabi ka o kahit siya may nasabi sa'yo, baka mamaya kami mismo pupunta, tatali namin kayong dalawa. Joven at James, ayoko na makarinig ng ganitong klaseng problema. Na kung saan may laitan, may sabi ng kung ano-ano, eto namang isa na merong hawak na panghampas ay hahampas sa iba. So parehas kayo may mali dito sa usapin na may karapatan ka mag-file ng kaso, may karapatan din siya mag-file ng kaso. Okay po. Pero kung ang pinag-uusapan natin, kapatawaran na, din na sa iyo na yan kung gusto mo pa ba ituloy yung kaso. Tandaan ninyo, sa susunod, pagka may gusto kayong sabihin sa tao, pagka hindi naman maganda, mas maganda, huwag nyo na lang sabihin. Kasi kapag magkakaroon pa ng initan sa isa't isa, magkakaroon ng sakitan, ano makukuha ng isa't isa? Wala. Kasi ang mangyayari, nasaktan yung isa, may nasabi yung isa, ano naman napala ng isa't isa? Wala lang, kairalan na ng kalakihan ng ulo nila, kaya nangyari ganun.